magba-backdoor po tayo kakwentuhan. Para hindi tayo antukin. Hindi ako pupunta Express eh. Service road, kakaliwa ka. Kakaliwa dyan. Diretso ka muna, sabay kakaliwa. Okay. Diretso nun. Tapos diretso na ilabas dito. Sa ating motorcycle screen, no, na napakaganda kakwentuhan. 7-inch HD touchscreen display. Ang code niya ay, ulitin po natin ulit, C7, at ang kanyang brand name ay OG. Kaya malapit na tayong kumanan kakwentuhan. At babaybayan na natin ang Tagaytay Road. Dito pala yung Coca-Cola Philippines, Santa Rosa, yung power plant. Oh, tapos katapat niya ay Toyota Santa Rosa. Ang lamig dito, Tagaytay na, kakwentuhan. So naglagay siya ng pannier dito. So nilagay niya dito sa gilid, sa baba, no. Kung masisilip niyo, merong tornilyo. Pagka nagkakatanungan, huwag kang magtatabing ganon, lakpasan mo siya, tapos baba ka na lang. First time natin makakapunta dito. Yeah. So ganito pala ang Cabian Tunnel. Full tank muna tayo bago tayo bumiyahe, going to Tagaytay Premium. So nabawasan na kasi yung bar natin. So ganun pa rin, no, para malaman natin yung na-consume natin na gasolina. Magkano ang gas niya? 51, 54 ang gas nila dito ngayon, ang premium. So nandito pa rin tayo sa Flying B. Ayan po. At kailangan natin magpakarga ng gas, full tank, para dire-diretso yung biyahe natin. Hanggang, ayan, okay na yan. Kaya po yan. Doon lang sa may bakal. Ayan. Alright. Ayusin muna natin yung ating mapa na papuntang Tagaytay. Ang gagawin natin ngayon kakwentuhan, hindi tayo dadaan ng expressway. Magba-backdoor po tayo kasi maaga pa naman, nasa alas 5 pa naman. Okay, yung ating kilometers, i-reset pa rin natin, ganun pa rin, para 00, para malaman natin yung ating pag-consume ng gasolina. Hold on press pa rin, ganun pa rin kakwentuhan itong nasa baba na to. Then ayan po, makikita nyo kakwentuhan, reset na po siya, no? 00 na ulit siya. Ngayon ay alright. Yan. So naririnig natin sa ating intercom yung voice command o yung voice ng ating mapa. Saan tayo pinapadaan na ito? Okay, dito mukhang Mendez. Alright. Gagawin natin, mag-EDSO pa rin tayo. Magandang umaga po sa inyo. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hi! Alright. Nasa biyahe na naman tayo kakwenta, going to Tagaytay. At syempre hindi natin makakalimutan magpagas at i-reset yung ating kilometers dito sa ating panel. Wow, grabe, ang dami nating gadgets sa una, no? Weh. Alright. So ito, meron tayong bagong dashboard o dash screen, no? Na talagang napakaganda. 7-inch HD touchscreen display po yan, kakwento, ng OG brand. Kung makikita nyo yan, kakwento, napaka-visible sa atin, no? Mas lalo kapag may mga ganitong drive, no? Ito, long drive to. Hindi ko lang alam kung long drive to para sa inyo, kakwento. Tagaytay lang naman tayo, kakwentuhan. At magkakape lang tayo doon at pupunta tayo ng Cabian Tunnel. And after nun, bahala na kami kung saan kami mapadpad. By the way, no, itong race na to ay Zontes Honors Ride na organized ng ating Pangulo ng Zontes Nations. Walang iba kundi si Sir Alex Yahoo! Yan. Siya yung aming president at napakabait na tao po niya, kakwentuhan. By the way, nag-pledge po siya ng amount of money para sa overnight stay sa Tagaytay. Yehey! Maraming salamat sa iyo, Sir Alex. God bless. Ako, nasa EDSA tayo. Saan ba tayo? Nasa going to Mega Mall.
Hindi na po tayo dadaan ng expressway dahil maaga pa naman. Pero makikita nyo marami ng sasakyan, no? Magsi-6 pa lang, 5:30. Yan, 5:30. Then makakarating tayo doon sa meet-up location ng mga 6:30. Kasi based dito sa Google Map natin ay 1 hour and 27 minutes bago tayo makarating sa ating destination, sa meet-up location. Sarap mag-ride. So mag-ride na naman tayo na kasama ang mga owners ng Zontes. Binabaybay natin itong underpass ng Shaw Boulevard. Tama, Shaw Boulevard. Maaga pa lang na marami ng mga sasakyan dito sa EDSA para magtrabaho or para maggala. Yahoo! Yan ang masarap, yung maggala, no? After ng weekdays na puro trabaho, weekend, gala naman tayo, kakwentuhan. Siya nga pala, kakwentuhan, no? Itong araw na to ay magre-review tayo ng ating motorsiklong Zontes 400G. Yes, sa wakas makakapag-review na rin tayo ng ating motorsiklo. At the same time, magagala tayo papuntang Tagaytay. Marami tayong pag-uusapan sa motorsiklong ito. Unang-una dyan, yung specification ng ating motorsiklo, na malamang na alam nyo na yan. Pero pag-uusapan pa rin natin yung kakwentuhan. At yung mga features ng ating motorsiklong Zontes 400G. Then, yung mga good and bad, pag-uusapan po natin sa araw na ito. At pagkukwentuhan. At malalaman natin kung sino yung unang distributor ng Zontes motorcycle. Actually, hindi si Bristol ang kauna-unang distributor ng Zontes motorcycle. Mamaya pag-usapan din po natin yan, kakwentuhan. At kung sino ba ang manufacturer ng Zontes motorcycle. Lahat po yan pag-usapan natin. Pakiantabayan na lang po itong video na to at siguradong marami kayong malalaman sa araw na ito. Samahan nyo akong pagkwentuhan ang ating motorsiklo. Kung may mga comment kayo, please comment below. At syempre, papahapiyawan natin ang ating motorcycle screen na nakikita nyo ngayon sa harapan ninyo, ng 7-inch HD touchscreen display na napakaganda, napaka-visible sa ating pagmamaneho. Medyo nagbi-build up yung traffic dito. Bakit kaya? Uy, merong road construction. Ayan po. Kasi weekend, nagtatrabaho sila pag weekend talaga. Actually, hindi ko kabisado tong EDSA dito sa parting ito. Dapat yata andaan natin sa kabila. Pero dito tayo dumaan sa underpass. O parang nasa ilalim tayo ng flyover. Pero isa lang din naman yung tagos nito. Yan. Akala ko may hiwalay na daan talaga. Yan. Magallanes, Baclaran. Dito po ang daan natin. At yan, nasa underpass tayo ng hindi ko lang alam kung anong underpass to. Tunnel, no? Tandaan tayo sa tunnel. Oh, ganda dito, ha. Naalala ko tuloy yung Baguio, yung landslide, no? Ganito kasi yun, di ba? Landslide. Buti ka mo hindi totally bumagsak yung mismong tunnel na yun. Malapit na tayong mag U-turn o kumaliwa dahil nakikita na natin sa ating mapa. Alright, going to SLEX na tayo. Yaon! Ulitin po natin kakwentuhan, hindi po tayo mag-SLEX. Magbabackdoor po tayo kakwentuhan para hindi tayo antokin. Totoo po yung kakwento, no? Pag first time nung nag-skyway ako pa uwi, galing din ng Tagaytay yun, inantok ko, grabe. Hindi ko maintindihan bakit ako inantok. Kasi tanghalin tapat yun, taas ng sikat ng araw, malakas. Inantok ako. Kaya ang gagawin natin, magbabackdoor tayo para
ma-excite naman tayo sa ating pagbiyahe, no? Ah, okay, dito pala yung ano, yung Villamor Air Base. So, hindi natin kabisado yung daan talaga dito. So, ayan, ang daming mga nagmumotor ngayong araw, mga papasok sa trabaho, at iba naman ay magagala talaga, no? Tulad natin, magagala tayo. Uy, wala pang ano size, ang dami ng mga sasakyan, no? Kaya lang, nagbi-build up yung traffic dito kasi may mga huminto ng mga pampaserong jeep, magbabottleneck dito. Tapos kakaliwa tayo dito. Yung nasa kabila po niya, kakwento ko, yan na po yung expressway S-Lex o Skyway, no? Padaan ng Skyway, tama ba? Yan, paki-correct na ako, kakwentuhan. Kasi hindi ko kabisado dito talaga sa ganitong kalsadahan. Yung two-way lang, no? Yung saktuhan lang yung mga sasakyan. Diskartehan na lang talaga dito, no? Hindi tayo makabuelo. Yung mga maliliit na motor nakakasingit-singit eh. Yan, nakasingit din. Ang tagal eh, jeep kasi matagal eh. Talagang mabagal sila kasi naghihintay o naghahanap ng pasahero. Talagang gusto nilang punuin yung kanilang jeep. Makipot yung daan pala dito, no? Pero masaya, talagang gising ka dito. Hindi ka pwede matulog dito eh. May sinasabi nga tayo, one miss you die, diba? Naniniwala ba kayo itong kakwentuhan? Oh, grabe. Talagang dito sa ating motorcycle screen, nag-enjoy talaga ako dito kakwentuhan. Ochi 7-inch HD touchscreen display. Ang code niya is C7. Ito, wala siyang... Actually, pag-usapan na nga natin itong motorcycle screen natin. Wala siyang camera. Okay? So screen lang talaga siya. Navigator lang talaga siya. Bakit ko binili na yan lang? Unang-una, itong Zontes 400G natin ay may built-in camera na po. At napakaganda ng mga shots ng ating built-in dashcam camera dito sa ating Zontes 400. Grabe yung kuha nun, no? Bola lang yan. Parang action camera din, kakwentuhan. Oh. Check, naligaw na ako. Uy, ano to? Jeep? Saan to? Saan labas na ito, boss? Saan labas na ito? Expressway yan. Pag kumaliwa ka, pwede ka na bukas doon. Hindi ako pupunta express eh. Dito ka, service road, kakaliwa ka. Kakaliwa dyan? O, diretso ka muna, sabay kakaliwa. Okay. Diretso nun. Tapos diretso din labas dito. Okay, salamat boss ha. Salamat. Ayan. Tsaka akala ko maliligaw tayo. Iraulo. Eh, buti tinuro tayo ni Google Map. At nakapagtanong-tanong din tayo. Ayan. So dito tayo. Ayan, shoutout kay Kuya. At tinuro sa atin yung daan papunta dito. Bigla akong kinabahan. Bola lang yan. Yan, so okay. Dito ay kakaanan tayo. Yan, so labas pa rin natin dito. Sabi ko sa'yo, excitement talaga pag sa mga backdoor road eh. Di ba? So gising na gising tayo kakwentuhan. Yeah, so balik tayo dito sa main road. Akala ko hindi na tayo makakapasok ulit dito eh. Yun nga, tulad ng nasabi natin, hindi natin kabisado yung daanan dito. Talagang magkakamali tayo ng pasok kahit na meron tayong mapa.
Nandito na tayo sa Muntinlupa City, kakwentuhan. Balik nga pala tayo dito sa ating pinag-uusapan kanina sa ating motorcycle screen, no, na napakaganda, kakwentuhan. 7-inch HD touchscreen display. Ang code niya ay, ulitin po natin ulit, C7, at ang kanyang brand name ay OCHI. Meron itong resolution na 1024 by 600 na napakaganda at napaka-visible sa ating paningin, kakwentuhan. At kitang-kita mo yung mapa talaga, kakwentuhan. At meron itong capacitive touchscreen na 10 point na pwede yung mga gloves natin na basta merong point dito sa may dulo, no? Hindi lahat ng parte ng gloves ay pwede po. Yung meron lang parang magaspang. At yung viewing angle nito, kakwentuhan, ay nasa 178 angle. Kahit na sabi mong ang tingin mo ay medyo paganyan at paganon, ay same pa rin yung nakikita mo, kakwentuhan. Hindi nagbabago yung kulay niya. Yung power naman nito, kakwentuhan, ay nasa 12 volt at meron itong 0.8 ampere. May dalawang option to, may USB at pwedeng direct sa battery. Pero ang ginawa natin, USB, at nilagay natin dito, kakwentuhan, nakatago. Mapapansin nyo, walang wiring, no? Ang galing natin, di ba? Meron din nga pala itong IP67 waterproof resistance sa mga weather, mapa-ulan man yan, mapabagyo, lakas man ng sikat ng araw yan, ay pwede po ang ating C7 7-inch HD touchscreen display. Yan, para makamura kayo, kakwentuhan, gamitin nyo po ang ating code. At meron itong 22%. Wow! Yan. Tignan nyo lang sa ating description, nandun po ang link. At automatic po, ma-apply na po ang discount na 22% sa kahit anong products ng OCHI. Yan, makakapili kayo ng kung ano yung magugustuhan nyo, kakwentuhan. Siguradong marami kayong makikitang mga magagandang mga dashcam at motor screen, mapa kotse man yan o mapa motorsiklo. By the way, meron ng kasamang bracket itong OCHI motor screen. Hindi na natin kinawit yung bracket kasi meron na tayong nakaabang na bracket talaga dito. Yung kinabit na lang natin siya. Dapat bumili kayo ng butterfly clamp nyo na katulad nito para hindi siya agad-agad makukuha ng kung sino-sino. San Pedro, Laguna. Tama ba? Nakita ko yung arko doon, San Pedro eh. Update tayo, no, kakwento, na meron tayong tinatakbong 39.9 kilometers. At meron tayong average, gas average ay na 39. At meron tayong average per liter na 3.7 sa 100 kilometers. Alas 6:30 na, kakwentuhan. Yan, at malapit na rin naman na tayo. May 34 minutes na lang na biyahe. Yan, nasa Laguna na tayo. Wow, Laguna na ba ito talaga? Iraulo. Okay, Santa Rosa, tama yan. So meron tayong 8.9 kilometers at kakaanan tayo sa Balibago Road, Santa Rosa, Tagaytay Road. Malapit-lapit na rin naman na tayo. 32 minutes na lang at nandun na tayo sa ating destination. Nasa Binyan, Laguna na po tayo, kakwentuhan, at meron na lamang tayong 21 minutes at makakarating na tayo doon sa ating patutunguhan. Yung kailangan pala pag babiyahe ka rito, dapat agahan mo talaga, no? Siguro pagdating ng mga alas 9, alas 10 o alas 8 ng umaga, traffic na siguro dito. Ngayon pa lang ay magsa 7 o'clock ng umaga. Ganito na yung status dito sa kalsadahan na ito. Grabe, natutuwa talaga ako sa ating bagong motorcycle screen, kakwentuhan. Yan, ang purpose lang talaga niyan is for navigation. Dahil ang ating Zontes 400G ay meron ng built-in camera at meron na rin pong built-in TPMS o yung tinatawag na tire pressure monitoring system. Yan, makikita po natin dito yan sa ating dashboard. Ito yung PSI natin. Kaya bumili tayo nito, kakwentuhan,
para makita natin yung buong mapa. Naka-decide tayo na bumili ng mas malaking screen. Tulad nga netong 7-inch display na yan. Yan, nasa 3.2 kilometers na lang at liliko na tayo sa Balibago Road, Santa Rosa o Tagaytay Road. Actually, gusto ko talagang dumaan sa backdoor. Kapag nagplan ako o magna-north loop ako, magba-backdoor din ako. Pag pauwi, expressway tayo. Kasi pag pauwi, pagod ka na eh. So kailangan mong mabilis din yung biyahe mo. Pero pag papunta, okay lang, backdoor. Santa Rosa, Laguna na po tayo, kakwentuhan. Kanina nasa Binyan, Santa Rosa na ngayon. So diretso Calamba, Batangas, tapos yung kanan naman ay papuntang SLEX. Yan. Kakanan tayo doon sa Balibago. Yan, tapos dire-diretso na po yung kakwentuhan. Mabilis lang yung biyahe natin ha. Mabilis lang. Ang dami natin kasamang nagmumotor ngayon no. Yan, sige diretso lang tayo at pagdating sa dulo kakanan po tayo. Tira ulo. Kulit no. Kaya malapit na tayong kumanan, kakwentuhan. At babaybayan na natin ang Tagaytay Road. Nabutan pa tayo ng Starbucks, kitang-kita ka rito. 53 seconds. Wow naman. 1 minuto ang ating hihintayin. Grabe, daming nagmumotor ngayon, no? Wow, ganda. Funk! Ang cute ng helmet niya. Yan. Grabe, nakakatuwa, no? Dahil yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa tao. Yan, tulad yan ni Kuya. Kaya shoutout sa Kuya. Ang ganda lang helmet mo. Yan, malapit na tayo at magkikita-kita na ang mga Zondas owners ngayong araw. At magkakapit tayo sa Cafe Moto. At pagkatapos sa Cafe Moto, pupunta na kami ng Kabiang Tunnel. Oy, nagpop up ang Zondas 400 crew. Kakwentuhan, kung gusto nyo mag-join sa aming GC, message lang po kayo sa akin sa aking Facebook page na si Pepe at ang Kwento. Pagpapasensya nyo lang ako, minsan kasi matagal akong mag-scene sa FB page kasi marami rin tayong ginagawa. Pero mag-leave lang po kayo na message at sigurado namang makikita natin yon, kakwentuhan. Okay, dito na po tayo kakana sa kanto na yan. Naabutan lang tayo ng stoplight. Mahaba pa, 46 seconds. Ayan, at kakana na tayo dyan sa may Tagaytay Road. Oh my goodness. Nagutom na naman ako, kakwentuhan. Parang nafe-feel ko masayang dumaan sa backdoor road. Yeah, boy. Instead of expressway. Kaya nung nabanggit natin kanina, siguro pag pupunta tayo ng mga provinces, backdoor, then pauwi, expressway. Kaya ito yung kinuha natin, 400cc. Anytime pwede tayong dumaan sa expressway. Kanina sa bandang Binyan, umaambon-ambon na. Kala ko magtutuloy-tuloy. Pero ngayon ay makulimlim na panahon. Biligyan tayo ng magandang biyahe ng ating may kapal. Ayos, meron na lamang tayong 6 minutes. At nandun na tayo sa ating destination. Grabe, hindi ako inantok sa biyahe natin ngayong araw. Kasi gising ka talaga eh. Nakakatuwa lang talaga. Siyempre, unang-una nakatipid tayo, di ba? Kasi yung biyahe, iniisip ko kasi, maaga pa eh. Bola lang yan. Maaga pa. At siguradong yung biyahe naman ay walang magiging issue sa traffic. May mga konting nagbibuild na traffic pero moving naman. Malaki na tipid ko, siguro mga 510. O, di ba? Eh, nakita ko sa Google Map, nasa 1.5 yung biyahe. Kaya nag-backdoor talaga tayo. Pero yun talagang plan ko, backdoor. Kasi syempre gusto ko rin makita yung mga kung ano yung meron sa backdoor. Kasi nung time, yung mga panahon na yun, wala naman expressway, di ba? Yung expressway nun, maiksi pa lang. Ngayon, talagang nag-expand na yung mga expressway natin dito.
Yan, dito nagbibuilding yung mga traffic dito kasi may stoplight. Yan, at kagandahan sa nagmumotor ay nakakasigit talaga tayo. Okay, tatawid dito tayo ng tulay ng expressway. Yan, ito po ang expressway Santa Rosa exit. Nakatipid po tayo ng 500 pesos kakwentuhan. Yee! Ah, diba? Laking bagay nun. Bola lang yan. Kung mag-skyway ako, skyway tapos SLEX, eh aabot talaga tayo ng mahigit 500 o higit pa. Any tip, kakwentuhan, kung tama ba yung ginawa natin na dumaan tayo sa backdoor since maaga pa naman? Actually, hindi naman tayo napagod talaga dahil yung biyahe natin ay dire-diretso naman. Oy, marami na nagmamadali oh. 4, 3, 2, 1, ting! Alright! Oy, may humabol pa, may humabol pa. Mukhang field trip eh. Ayaw niya pa. Ito, naiwan. Yee! Naiwan siya, kawawa naman. Hintay siya dyan ng mga at least 1 minute. Yan, malapit na tayo sa ating destination. Oh, dito pala yung Coca-Cola Philippines, Santa Rosa, yung power plant. Oh, tapos katapat niya ay Toyota Santa Rosa. Hindi naman tayo na late, kakwentuhan. Ang usapan talaga ay 7:30 to 8 AM. Talagang inagahan natin. Yan, ito yung GAC motor. At andito na yung Shell. Alright. Uy, si Johnson. Good morning. Boss? Sir, good morning. Good morning, sir. Sir. Oy, si Melon. Ay. Talaga? Ha? Talaga? Ano na, safety para pag bumagsak ka? Oo. Slider ko yan. Yun lang ang laman ah. Walang bote dyan. Bola lang yan. Akala ko pa, mumukha lang bibili mo, tapos binili mo, Japco ka na ano. Hindi. Ba yan? Mura yan. Mahal nga sa ano eh. Sa Predcon eh. 94. Talagang ano eh, yun ang problema sa ano natin. Laging naka-activate yung pal sa kapabi. Oo nga eh. Pag tumaas siya na Pag nag-90 plus, kasi pag natakan Basta. Na pasama kayo ngayon. Oo. Japco na yun eh. Ride natin Tagaytay ba di ba yun? Una. Nasa No Valley na tayo, kakwentuhan. At yung mga kasama natin nauna na kasi inayos ko pa yung battery kasi ng ating camera kaya nahuli tayo. Siguro nahuli tayo ng mga 1 to 2 minutes. Tapos doon sa may stoplight naabutan pa tayo 2 minutes din. Anak ko ng tipaklog. Yan, nasa party pa rin tayo ng Laguna. Yes, madami kaming nag-race ngayon no? Meron tayong special guest na naka Ducati. At meron din naka ADB 160. Naabutan na natin sila, kakwentuhan. Abutan din sila ng stoplight. Yan, ang saya ng rides natin. Ang dami natin. We are going to Cafe Moto sa Tagaytay. At doon kami magbe-breakfast nitong mga grupo na to. Grabe, na-realize ko ang laki pala ng Sontes 400G talaga, no? Palgi talaga. Hindi ko lang alam kung yung traffic na to ay yung ginagawang tulay dyan. Dito nagta-traffic. May konting baha lang naman dito. Ayun, ito lang. Grabe naman iwas ng mga sakit dito. So, tayo muna yung magli-lead kung saan papunta yung Cafe Moto. Ang lamig dito, Tagaytay na, kakwentuhan. Yan, actually malapit na rin kami. 11 minutes nasa Cafe Moto na tayo. At doon kami breakfast o magkakape nga. Yan, ang dami namin ng saya-saya. Yan. Puro Zondas Honors.
yung rides na to. Meron tayong special guest na Ducati at isang ADB 160. Meron na lang 1.2 kilometers at update na rin tayo sa ating tinakbo. Kakwentuhan, ang ating tinakbo ngayon ay 75 kilometers. Meron tayong average na kilometer per hour na 39 at hindi pa natin masabi yung per liter natin. So mamaya makikita natin yan kasi gumagalaw siya. Habang tumatakbo tayo gumagalaw yung kilometer per liter natin. Akala ko kanina totally mahuli na tayo, no? Kasi mag-stop tayo dun. Matagal tayo umalis dun sa mismong Shell kasi nga yung ating battery ng camera ay hindi pala natin nakakabit. Ng tipaklo. Ito yung rotonda ng Tagaytay City. So dadiretso rin din po tayo dyan pag going Cape Moto. Actually, meron pa pala tayong 4.4 kilometers going to Cape Moto, Tagaytay. 7 minutes. Kasi akala ko rin na yung 1.4 kilometers, yung pagliko pala natin dito sa road na to. Now 3.7 kilometers. 3.9 kilometers. Pasensya na kasi malabo yung mata ko pag kapag malapitan. Kaya pag malayo, okay tayo. Okay yung view natin. Ang lakas ng tunog ng pipe ni President Alex. Buong-buo yung tunog. Akala ko yung mga 700 to 800cc yung nasa likuran natin. Pero Zontes 400M po yung kakwentuhan. Maliit siya na malupet. Akala ko nasusunog. Wag pala. Wow, grabe, lumalamig na kakwentuhan. Ang presko na ng hangin. Kaya nagtaas ako ng visor kasi gusto kong maamoy yung fresh air ng Tagaytay City. Ang lamig. Ang lamig. Yan, dito po yung Sky Ranch kakwentuhan. Yan po yung malaking Ferris wheel nila. Ito yung kamay ng Tagaytay. Oops, yun. Alright. Ha? Oh. Oh, hindi ko ako sinapak. Ito sa kanya. Ay, hindi. Hindi ko kilala. Sino yan? Ha? Okay. Ay, kapit. Alright, so nandito na kami sa Cape Moto, Tagaytay. Yan, so actually may mga sarap ba? Ang lamig no? Ang lamig. Sarap mo ba yan? Lamig eh. Pagdating din sa atin, oh shit! Kaya nga yung fog sa may Sky Ranch. Dapat may nauna, hindi namin alam eh. Hindi ko alam papunta, tutunda ko lang yung nasa unahan eh. Kaya nauna na ako. Alam. Dapat ang una ko eh, yun nga. Nahuli ako eh, pasensya na po. Nahuli ako eh. Napapagalitan ako ni Kuya eh. Ito yung special guest natin, yung Ducati. Yan, ito na yung mga Zontes. So, ADB 160. Hello, sir. Yes. Yeah. Yes, ang aming mahal na presidente, President Alex. Yes. Approve. Approve. Yes, ito. So, di pa natin napapa-moto wash mula nung nagpunta tayo ng Marilake na kwentuhan. So, ang dumi talaga, no? Yeah. So, ito yung ating motorcycle screen. Yan, ito nga pala kakwentuhan. Nilagay natin yan. Ito yung kable niyan. Then, meron yan dito
Dito ko siya kinabit. Sinuot ko siya dito. Yan, dito. Yan, meron talagang butas talaga dito at may rubber siya para charging. Tusutan din ng kable to ng mga charging cable. So dito ko siya sinuot. Dito na siya kinabit. So hindi na natin papalagay sa sa battery yung ating motorcycle screen. Actually nagpa-schedule tayo kaso buti na lang tawag dito puno daw yung kanilang schedule, sabi next week daw. So hinanapan ko kasi hinanapan ko sa ko siya pwedeng isuot. So nakita ko nga siya dito. Meron palang abang talaga dito. Ayan po kakwentuhan. Diyan ko siya pinasok. Tapos ang labas niya, ayan po. Ito siya labas niya. Ito yung kable. Yan. So siningit ko na lang siya dito. Yan. Maglalagay tayo ng sticker dito na katunayan ay punta tayo dito sa Cafe Moto. Alright, so maglalagay tayo ng sticker. Thank you, sir. Yan. Siya pa yung nagpuna sa atin. Yan. So dito ilalagay natin ang sticker. Alright. Nice. Ganda. Nice. Paalis na tayo, kakwentuhan. Usual, mukhang mahuli na naman tayo. Wow. Grabe, ang ganda tignan. Yan. Grabe, bumbu yung tunog ng 400M. Ang ganda ng pipe ni President Alex. Yan, natapos na yung aming breakfast sa Cafe Moto. At ngayon ay papunta na kami sa Kaviengtan. Merong biyahe 1.5 oras from the Cafe Moto. Meron itong 55 kilometers. Ito yung ginagawang flyover dito sa Tagaytay. Tagaytay Road. Malaking bagay yan pag nagawa na yan. At least maibsan yung traffic dito sa Tagaytay. Diyan sa may intersection na yan. Sa ngayon ay ongoing pa rin yung construction dyan. Op. Munti ka ng daanan yung yung pa-counter. Buti nakita ko yung truck. Pero pag nagawa na yung flyover na yan, for sure na maluwag na yung traffic dito. Alright, diretso na ang biyahe natin ngayon. Habang bumabiyahe tayo, pag-uusapan na natin ang ating motorsiklong Zontes 400G. Okay, unang-una, ang specification ay of course 400cc na naka single cylinder at naka 4-stroke liquid cooled at single overhead cam. At ang kanyang power ay umaabot ito ng 38 horsepower at sinamahan pa ito ng 40 Newton meter na torque. Kaya siguradong hindi ka bibitinin ito pagdating sa mga arangkadahan at pagdating sa ahunan tulad ng Baguio at dito sa Tagaytay na kung saan ay nandun tayo. Yan. May race po ang mga Zontes owners ngayong araw at treat sa amin ito ng aming mahal na presidente na si Sir Alex, presidente po ng Zontes Nation. Welcome to Magallanes. Papunta na po tayo ng Kaviengtan. Sa Magallanes po tayo dumaan from Cafe Moto. Kakwentuhan, pag-usapan natin ang key features ng ating Zontes 400G. Masasabi ko ito yung pinaka key selling point o yung tinatawag na key selling features ng Zontes 400G. So pag-uusapan po natin, ang una natin pag-uusapan dyan ay Advanced Rider Assistance. Yeah, of course, kapag meron kang ganitong features, masasabi kong safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Natatawa na kay Senador Marcoleta. Safe ka na. Yan. Pero yung iba, hindi safe. Pero ito pong pinag-uusapan natin, itong features ni Zontes
400G ay safe na safe po tayo. Okay, bakit ko nasabing safe? Ang una dyan, meron po itong dual channel anti-lock braking system. Napakalaking tulong o bagay kapag meron na itong features ito sa isang sasakyan tulad ng motorsiklo o four wheels. Ang purpose nito ay kinokontrol nito yung pag-lock ng brake natin. Yung mga sudden stop, yung biglang paghinto, ito kinokontrol niya yung braking system para hindi ka tumilapon agad, no? So hindi siya maglalak. Yun ang kagandahan kapag may ganong features sa motorsiklo katulad neto. Pangalawa dyan, sasabayan pa ng TCS. Yes, meron po itong TCS o traction control system. Nakalaking tulong din ito kapag meron kang TCS dahil tinutulungan tayo netong TCS ito kapag yung mga kalsadahan natin ay madudulas, basa, may mga buha-buhangin dyan, so hindi natin kasi maiwasan na nadaanan talaga yon. Ang ginagawa na ito, pinapantay niya yung ikot ng gulong sa hulyan at dun sa harapan. Yung takbo natin kinokontrol niya pag may yung mga ganong situation. Then yung pangatlo nito ay yung TPMS. Actually nabanggit na natin kanina yan. Ito yung tinatawag na tire pressure monitoring system. Napakalaking tulong din yan. Ito kasi namamonitor natin yung lagay ng hangin, ng gulong ng mga sasakyan. So dito makikita natin yung PSI. So ito po yung unahan, 30, at yung nasa likuran natin ay 35. Yang kanina below siya doon sa average. Actually below talaga, no? Kasi dapat ang standard dyan sa unahan ay 30. Yung sa likuran okay na to kasi 33 to 34 yan. Then makikita nyo mayroong exclamation point. Ibig sabihin yan, kulang sa hangin yung ating gulong. Pero nadadagdagan yan habang tayo ay bumabiyahe kasi mainit-init din yung panahon ng konti dito sa Tagaytay. Nadadagdagan ng hangin itong mga gulong natin. So mamaya aakit yan. Number 2 item sa top selling point o top selling features ng Zontes 400G. Ito yung tinatawag na convenience technology. Ang unang-una dyan ay ang keyless ignition system. Napakalaking bagay na itong features na to. Unang-una dyan, hindi ka na maglalabas ng susi para paandarin ang iyong motorsiklo. Hindi ko lang alam kung sa mga lower CC may ganito na ganitong features na wireless key na, no? Hindi mo na kailangan gamitan ng key itong motorsiklo na ito. Basta nasa within 1.5 meters, siguradong mata-turn on mo ang iyong motorsiklo at ma-start mo ang engine mo. Pero pag lagpas ka ng 1.5 meters, ay automatic magta-turn off ang iyong motorsiklo. Take note, kapag naka-start na ang engine, hindi na po magta-turn off ang iyong motorsiklo. Ang features lang po niyan ay once na naka-turn on ang electricity ng iyong motorsiklo. Napaka-convenient niyang kakwentuhan. At meron pang smart app na pwede mong i-remote ang iyong motorsiklo gamit ang iyong smartphone. Kahit hindi mo na dala-dala ang iyong susi ng motorsiklo. Ang gagawin mo lang yan, i-connect mo lang sa Bluetooth. Once na nakabind na ang iyong application dito sa motorsiklong Zontes 400G. Napakalaking convenient, napakalaking bagay na may ganong
features. Ang sumunod naman dyan kakwentuhan ay ang LED lights. Alright, lahat po ng ilaw dito sa ating Zontes 400G ay naka LED lights na po. Kaya napaka linaw at napakaliwanag, especially kapag matingkad ang sinag ng araw. Tulad po ngayon. Kasi itong LED light niya, may sensor ito. Kapag na-detect niya na maliwanag, tulad nitong may araw at matingkad ang sikat ng araw, ang gagawin ng sensor na yan ay iba-brightness niya yung sinag o yung liwanag ng LED light ng iyong motorsiklong Zontes 400G. Di ba napaka-convenient talaga? Kaya hindi ka na mag-aalala kung pag ikaw ay nag-signal light ay hindi ka na magdududa kung nakikita ba siya o hindi. Kitang-kita po siya, kakwentuhan. Ang sumunod naman dyan ay ang USB port. Meron po itong 6 na USB port. Bola lang yan. Tama po yung inyong narinig, kakwentuhan. 6 po. 3 dyan ay Type A at 3 dyan ay Type C. Saan located yung mga USB port na yan? Unang-una sa harapan. Partner po yan, isang Type A at isang Type C. Dito sa packet, kung saan nakalagay o naka power yung ating HD screen na OC. Dito po yan sa packet, isang Type A at isang Type C. At lastly, dito sa ating compartment, yes, meron pong USB port dyan, kakwentuhan, na isang Type A at isang Type C. Napaka-convenient. Hindi ka na maubusan ng port dito sa ating Zontes 400G, kakwentuhan. Pag marami ko yung mga gadgets tulad ng camera, action cam, cellphone, don't worry kasi merong mga outlet na malapit sa inyo. Ang ganda rito, mga coconut tree. Maluwag na yung kalsada dito dahil na paluwagan na nila, no, na-extend na. So makikita naman natin dyan, sementado yung kabilaan. Oh, may police checkpoint. Yeah, slow down lang tayo. Oh, luwag dito. Ang ganda naman daan dito. Puro paraiso yung dating talaga, no? First time ko dumaan dito. Wow! Ang ganda naman! Actually, parang dinedevelop itong kalsada na ito, no? Nasa gitna kasi ito, binutasan lang talaga. Pero, ang dapat daan talaga sa may Nasugbo Highway, Batangas. Ito kasi nasa gitna ng Alfonso at ng Nasugbo, Batangas. Ito yung Magallanes. Ito ay hinuhukay na. Nakatakot to, baka biglang gumulong no? Baka biglang gumuho, no? Okay, update tayo sa ating kilometers. So 117 yung ating tinatakbo, 117 kilometers. Di ba tayo nakakapunta ng Cabiang Tunnel? This is my first time na makapunta ng Cabiang Tunnel. Yan, itong road na to under construction pa talaga. So, pero passable naman siya. Meron na lang tayong 25 minutes at 17 kilometers at nasa Cabiang Tunnel na po tayo. Ganda. Bukid na bukid. Ang ganda ng tanawin dito. Bagong semento daanan dito. So hindi lang natin alam kung may bakal dito. Alam niyo naman yung mga nangyayaring contract sa mga contractor. Anong bayan na kaya to? Look. Cavite, Look. Ingat po tayo, kakwentuhan. Ingat tayo. Yan.
Sarap ng ganito, no? Pag nagmumotor tayo, marami tayo na-encounter na ganyan pong mga riders. Meron na lamang tayo 16 minutes at nasa Kabyang Tunnel na tayo, kakwentuhan. May mga checkpoint din pala dito sa ganitong lugar. Oh, ang ganda ng bundok, oh. Fog. Ang taas ng bundok. Para lang akong bumabiyay sa Marilaki, kakwentuhan. Wow, ang ganda naman. Ang ganda. Kahit saan ka tumingin, maganda. May pa zigzag din pala yung lugar dito. Yan, pababa na tayo ng kabundukan dito sa Cavite. Wow, maganda daanan dito talaga. Para kang alam na punta sa Marilaki. Uy, ganda. Grabe naman. Wow. Ang ganda. Malapit na. Malapit na ang Kabyang Tunnel. Dito po. Malapit na po. Nakikita na po natin sa ating mapa. Yahoo! Tunnel. Oh, ito na po, ito na po, ito na po. Yeah, first time natin punta dito. Yeah. So, ganito pala ang Kabyang Tunnel. Tayo sa unahan. Woo! Oh, grabe! Grabe naman! May silang pala yung tunnel dito. Akala ko mahaba. Pero it's nice. Talaga nga puntahan to ng mga motorist. At talagang mapapahinto ka dito sa tunnel na ito. Okay, so tignan natin dito yung yan, merong paalala mula sa pamahalang bayan. Ayan po. Hindi kasi may iwasan talaga kakwentuhan. Ito yung grupo na nakapag-Kabyang Tunnel. Ganda dito. Ang kakwentuhan, wow. Solid yung punta namin dito. Buti maganda yung panahon ngayon, mainit kaysa naman umulan. Kasi kung umulan, mukhang malabo kami makakapagpa-picture dito. Yan, so ito yung grupo ng Zone Test 400. Woo! Andun yung motor ko. Andun yung motor mo. Oh yeah. Yeah. So hindi namin alam kung ano yung next destination namin. Pero after neto, magla-lunch kami for sure. Itong lakwachero talaga. Yan ang galing ng Bicol. Sir, kamusta ang Bicol natin? Ito, pilay pa rin. Pilay. Okay, siya. Bumagsak siya. Yan, kung mapapakita natin yung video na bumagsak siya. Alright, so ito yung kanyang mga accessories nilagay dito. So may clamp, may double clamp. At slider, dito siya naglagay ng slide sa crash guard. At syempre naka-GR siya. Yan, yayamanin. Naka-GR siya, 5 LED. So total of 10 LEDs. Kulay black yung kanyang Zone Test 400G. Yan. So ito yung clamp niya. So modified crash guard. Alright. Then I think nasa 25 liters to. So naglagay na lang siya ng bag dito. Yan. Then ito ay kulay black din. So naglagay siya ng pannier dito. So nilagay niya dito sa gilid. Sa baba, no? Kung masisilip nyo, merong tornilyo dito. May tornilyo yan dito eh.
Katulad nito, may tornilyo dito. Yan, ito yung tornilyo. So, dyan niya nilagay. Ngayon, ang kwento niya sa atin ay kapag nilagay niya yung panier niya na hard case din, bumababa ito. Kaya bumababa siya. Kasi wala pang brakes dito eh. Kaya ang gagawin niya, tatanggalin niya daw ito. Pero okay na sa akin kasi kung ako lalagyan ko ng bag to dito. Pero okay siya. Yan, modify to. Siya na yung nag-modify nito. Kaya bumili na lang siya ng mga bracket. At nilagay na lang niya. Yeah. So mali din yung top box niya rito, 25 liters din. Kasi ako 35 liters kasi ayoko na masyadong malaki yung top box. Kasi ayoko masapawan yung design ng Zontes 400G. Kaya nagmalit lang ako ng top box. Naglagay siya ng rear mirror para nakikita niya yung kanyang likuran. Yan. Tapos honeycomb para sa headlight para hindi na mga malaking bato. Then kahit yung even yung signal light niya. Yan. Okay, tapos meron siyang tire hugger. Tapalodo, Zontes 400E, then Zontes 400D, yun nandun. Ito ganito yung mali din yung top box niya. Then ito ay kulay puti. So meron siyang Ochi na dashcam. So meron siyang itong dashcam na to, itong motorcycle screen, meron siyang camera. Ito nilagay niya rito. Pero meron ng built-in camera si Zontes 400G. Yan. So naglagay siya ng mga ilaw-ilaw dito. Yeah, meron din tire hazard dito. Yan. So dito, yan naglagay siya ng mga button para sa mga extra lights. Yan. Tapos meron na rin siyang brake lever na binili sa Shopee. So ang ganda ng kulay parang gold siya, yellowish. Gusto ko rin bumili na ito na kulay blue naman. Ito yung motorcycle ng aming president na si Sir Alex. Ito yung Zontes M 400M. Grabe, hindi mo mapagkakamala ang 400cc to dahil nga napaka-compact niya. Sporty type yung datingan niya. Tapos gumawa siya ng nag-modify siya ng para sa mga handle ng action cam. So meron kasi siyang 3D printer. So siya na lang gumawa niyan. Yan, dito meron din siya dito. Yan. Tapos naglagay siya ng pipe na Yoshimura. Grabe ang ganda ng tunog, buong-buo yung tunog. Tapos dito siya naglagay ng ng clamp o yung para sa action cam stick. Yan, dito sinusuksok na lang niya. Minodify niya. Sweeper kasi ako yung medic ng team namin. So, Okay. sinasabi That's good information. Now, thank you. sinasabi ko sa kanila na pagka nagkakatanungan, huwag kang magtatabing ganon, lakpasan mo siya, tapos baba ka na lang. Yes, ito briefing. Kasi kanina, lalo na lalaki ng motor natin, sakop natin yung buong kalsada. Basta tumigil yung lead. Pag tumigil yung lead, huwag ka sa likod ng lead. Sa harapan ka ng lead. Tapos pag umalis na uli yung lead, siya na uli yung una, tapos sunod-sunod na uli. Pag ito yung lead sa kanto, lalagpas yung iba. Lagpas sila lahat. Oo, ganun. Kasi kakanan eh. Oo. May U-turn na lang sila. Una, pag tulad yung kanina, di ba, lumabas ako. Pero hinantay ko siya doon, na siya. Basta may pork, yung pare, 1, 2, 3, 4. Yung farm 4, may 5 and 6 pa. Kagaya ni, tumigil to kanina, tinigilan ko siya kasi alam ko kaming dalawa yung nasa likod. So nilakpasan ko siya, tinitingnan ko, akala ko nagtatanong lang, may bibili, nagpalit pala si SIM card. Mali ka ng tugo. Ay, sorry naman ikaw. Sorry naman, pareho kayo. Sorry, pareho kayo body build. Anyway, yun gano'n, di ba? Nilakpasan ko siya, tapos siya naman tumigil dun sa pinakakanto ng pagkaliwa. Actually, nasa mapa ko, pagkaliwa, nilakpasan ko lang kasi matulin ako dahil mayroon ako sa likod na nakasunod. So, alam niya na hindi ako nakasignal, baka biglaan tumigil, kasunod niya ako. So, lumakpas ako, kaya ako nag-U-turn lang.
Ngayon ay kakain muna kami. Alright. Ayan, pwede na yan. Go, go. Saan ang park? Mataas. Opya, opya. Medyo packet lang yung park nila dito, pero okay naman. Ito yung mga zone test. Yan po, halo-halo po yan. So lahat po ng version ng zone test except the 703F, yung adventure bike, ay lahat po nandito, lahat ng version. 400M, 400D, 400E, at 400G na katulad yan. Okay. So dito sa taas, may video okay dito. Alright. Ay po. Grabe. Muntik na ako dun ah. Sumabit ako. Ayan. Sir, ingat ah. Ingat ah, ingat ka. Tara ako pagdating ng bahay. Okay. Tapos na kami mag-lunch at pupunta kami ngayon ng People's Park in the Sky sa Tagaytay. Yeah, may mga nauna na umuwi at understandable naman yung kanilang mga reason. Yeah, okay lang yon. Basta itong rides na to ay open sa lahat. Yeah, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong araw na ito. Time check is 2:00 ng hapon at makikita nyo tirik na tirik yung araw at yung ating motorcycle screen na 7-inch HD touchscreen display ay kitang kita pa rin, kakwentuhan. Napakalinaw pa rin, napaka visible sa atin. Update tayo sa ating kilometers. So 148.6 kilometers at nag-average tayo ng kilometer per hour ng 45. At 2 bars na yung ating, wow, ganda. 2 bars na yung ating nabawas dito sa ating gas bar sa ating panel. Pangatlo sa top selling features ng Zontes 400G ay ang integrated dashcam. Parang inulit lang natin eh. Anyway, yung ating dashcam ay built-in na yan sa ating Zontes 400G. Harap at likod po. Na ang kanyang resolution ay full HD na po, kakwentuhan. Tama po yung narinig niyo, full HD na po. At ang kanyang storage, built-in storage ng ating dashcam ay 128GB. Nasiguradong marami-rami na rin ang mararecord sa 128GB. Paano pag napuno na yung 128GB? Nag-overloop po yan o nag-overlap. Kung sino yung pinaka-lumang video, siya po yung papatungan. Ang maiwan yung latest video. At alam nyo ba, kakwentuhan, ang ginamit na sensor sa ating Zontes 400G dashcam ay Sony Starfish sensor na nagbibigay ng magandang quality video at image. Ang lupit to, hindi natin alam na Sony pala ang ginamit dito sa ating dashcam. Wow, grabe. Hindi talaga tinipid ng Zontes itong 400G, kakwentuhan. Yan, tapos yung recording nito, hiwalay na folder po yung front at rear video capture. Kaya hindi kayo malilito kung ano ba yung rear at yung front video capture. Kaya napakaganda at napaka-convenient ng ating built-in dashcam dito sa ating Zontes
400G. Pang-apat sa top selling features ng Zontes 400G ay ang connectivity. Ang connectivity, ang ibig kong sabihin nito, kapag gusto natin i-download yung mga videos o pictures na nakaka-capture ng ating motorsiklo na ito ay via Bluetooth connectivity na maaari po ninyong ma-download anumang oras ang mga nakukuhang video sa motorsiklo nito. Grabe, napaka-inconvenient. Kaya alam nyo, kakomentuhan, kaya hindi na tayo bumili ng separate dashcam. At ang ating binili na lang ay yung motorsiklo screen na katulad nga nito nasa harapan po ninyong kakwentuhan. Kasi nga meron na nga built-in dashcam itong Zontes 400G at napakaganda ng quality. Mas lalo na kapag sa low light, yun po yung trabaho ng Sony Starvish CMOS sensor na ginamit dito sa ating dashcam ng Zontes 400G. Napaka husay ng ginawa ng Zontes. Wow, grabe, ibang klase ka Zontes. Papakita ko lang sa inyo, ito yung ating OCI C7 7-inch HD touchscreen display. Yan yung araw na sa likuran natin. At talagang natatapatan ito ng sikat ng araw. At kitang-kita nyo naman na napaka visible pa rin netong display na to. Yung araw nagre-reflect dito sa TFT display ng Zontes. Pero mapapansin yung ating display, kitang-kita pa rin. Hindi ko lang alam kung sa ating camera ba ay kitang-kita din, pero sa ating eyesight ay kitang-kita siya. Ang laking bagay ng merong ganitong motorcycle screen para sa navigation. Ulitin ko po ulit kakwento, kung gusto niyo makakuha ng OG products ng any motorcycle screen o dashcam kahit sa 4 wheels, ay makakakuha po kayo ng 22% discount. Gagamitin nyo lang po ang aking code na nandyan po sa ating description o kaya naka-flash ngayon dito. Ito po kakwentuhan, malaking bagay po yan kakwentuhan. 22% makukuha na po ninyo ang inyong napiling product sa OG. Click the link sa ating description kakwentuhan at automatic po makukuha nyo na po ang 22% discount ng item na iyon. Ano pang hinihintay nyo? Kuha na kayo kakwentuhan, na siguradong ma-enjoy nyo ang touchscreen display na katulad nito or any dashcam products. Kakwentuhan, ang panglima ay ang ROG protection. Tama po, meron na po itong built-in crash guard at lever guard, kaya hindi nyo na po kailangang bumili pa para sa iyong motorsiklong Zontes 400G. Napakalaking bagay niyan para sa isang motorsiklo na built-in. Kumbaga complete package na ang Zontes 400G. Dito sa crash guard ay naka-built-in na rin po ang auxiliary lights. Wala ka nang hahanapin talaga kay Zontes 400G. Yan, so nandito na po tayo sa People's Park in the sky up. May bayad po. Alright, so motorcycle ay 20 pesos ang motorcycle, 50 pesos naman ang kotse. Thank you very much ulit, President Alex. Shinolder na po ang entrance fee namin, 20 pesos ang isa. So 5 kami, 100 pesos. Yan. Let's go! Oh, mukhang puno dito sa People's Park Puno ang parking. Oh, grabe ang tirik dito. Yee!
Alright, nandito na tayo sa People's Park. Sa parking po nila. Kasya? Kasama ni Bayan San, isa pwede ka rin dito. Maliit. Maliit. Isa. Nakano pa siya, nakano pa yata rin. Okay, kasyan. Alright. Yan. Ay! Pucha gila. 6 na lang kami natira. Na napunta dito sa People's Park in the sky. Yan, mula umaga hanggang hapon. Anong oras na ba? Yan, alas 4 na ng hapon. At nasa Galan pa rin kami. Si Johnson kasi, gala kasi. Magandang exercise. Nakakahingal ah. Ayan, matatagtag yung kinain natin bulalo kanina. Yan, ang lamig dito. Oh, nasa taas na si Johnson, may-ari ng Kwan Industry. Alright. Ayun nga lang, hindi lang pwede magpasok ng sasakyan dito. Doon lang sa may gate, hanggang doon lang. Tapos may mga parking doon. Tapos may mga jeep dito na nag-aabang. 10 piso isa. First time niya makapunta ng Tagaytay o ng, alam mo tawag dito, ayun! People's Park, hindi, iba na yung pangalan. Tagaytay City? Atay, ano ba? Atay. Ayun, Tagaytay City. Tagaytay. Okay. So sa 4 na dekada, ngayon lang siya nakapunta dito sa taas na to. Kaya hindi niya lubos maisip na nakapunta siya dito, hindi natulong ng Zone Test Nations. Grabe yung akyat dito. First time, maglakad dito. Ayun. Section na po. Ito senior din to. Malapit na. Dito sa People's Park in the Sky ay no drone zone. Ibig sabihin no fly drone sa bahaging ito ng Tagaytay City. Palabas na kami dito ngayon sa People's Park Tagaytay City. At pupunta na kami doon sa lodging area namin na inosponsoran ng ating mahal na presidente na si Alex. Yun, lumingon siya, kakwentuhan. Sigurado pag doon namin mararamdaman yung pagod sa lodging area. Sulit ang biyahe with these guys. Grabe, wala tayong masabi sa kanila. Update tayo sa ating tinakbo. Meron na tayong 200.6 kilometers. At 3 bars na yung ating nabawas dito sa ating gas bar. Meron tayong average na kilometer per hour na 44. At hindi pa natin matukoy kung ilang kilometer per liter sa ngayon.